The features will be shown in this video does not promote dangerous driving. Always observe traffic rules to avoid any accidents. This video are only intended for entertainment purposes. Viewers' discretion is advised. Mahabang biyahe, dadaan sa Skyway, pag-ikot sa Rotonda, dadaan sa mga malubak-lubak at pinakadelikatong daan sa Southern Luzon, at uuwi sa Bicol Region. Isa ito sa mga naisip na gawin ito sa ating channel. Pero itong pinaka-catch ito. Ang sasakyan natin ay isang Hinobus na kung saan magiging tag at for sure magiging familiar ang pangalan nito. By the way, this is our anniversary ride para sa ating video ito. Kaya maraming salamat sa isang taon na pagsasama natin and we will continue to serve it more. At sa ating video na ito, ay huwag palampasin dahil ito at malalaman natin ang lahat dito lamang sa Mr. A. Dito na tayo sa Cubao Terminal at medyo maulan ngayon. Ito ang ating bus ride natin for tonight. Bus number 1140. Sasakay tayo sa isang Hinobus ng Superlines dahil uuwi tayo sa Bicol Region, ang aking pinakamamahal kong probinsya. At habang sumasakay na ay naniningil ng ating konduktor para sa ating pamasahe. Tatlong bula, Bagong Bayan. Ngayon ay sakay tayo sa Superlines 1140 na biyaheng Cubao to Balatan, Bayan Bula. Dadaan ito sa bayan ng Bula na aking bayan sa Camarines Sur at ang aking paninirahan sa Bicol Region. Dahil dun kami magbabakasyon kasama ang aking lola at ang aking kapatid sa Bicol Region sa loob ng isang linggo. Dito tayo sa bus number 1140. Ito po yung ating ride sa ating Bicol trip. Kasi first time ko mag-video sa ganitong kalayo. So worth it. So after 3 years, makakasakay na ulit ako. Ito. Ang bus na ito ay gawa ng Hino. Ito ay ang Hino Grandes 2, ang Hino Archie ng Superlines. Dito naman sa birthday. First impression, sir. No. Ayos din. Perfect. Nung pinito sila. Hindi ka naman, pero ayos na sana. Sayang lang talaga at naupo na lang tayo sa backseat dahil first come first serve itong na nasakyan natin on that day. Ang pamasahe dito ay 950 pagbalatan. Basta tayo sa seat number 56, 57, 58. Actually, not a good sight to kapag magsaspatan kayo. So, lalo sa mga actually sa mangyayari mamaya. Sayang. Pero okay lang. At least worth it din. So, susubukan naman natin kung gano'n ito kabilis. So, we are on board sa bus number Superlines 1140 at alis na tayo. See you guys later. Kahit maulan, we will try our best na mapitigan at baka video tayo. Goodbye, Metro Manila. Hello, Bicol. Tomorrow. Sa ating ride na ito, mapapansin nyo ay medyo maulan. Pero, para sa mga naka-miss out at huwag na sana ito ma-miss, wala nga ba ang presyo papuntang Bula at Pangitan? As I've said earlier, ang pamasahe ng papuntang Cubao papuntang Balatan ay 950 pesos para sa regular at 750 pesos para sa mga discounted. At kung kayo naman ay bababa lang sa bahagi ng Bula ay 900 pesos lang ang pamasahe regular at 720 pesos para sa discounted para sa air conditioning. Remember ay may dalawang unit or dalawang types ang bus ng Superlines papuntang Balatan at Bula.
Ito ang air-conditioned at ordinary bus. Madadaanan natin mula dito sa Cubao, dadaan sa E. Rodriguez, sa Skyway, sa Turbina, hanggang sa makarating na Maharlika Highway papuntang Naga City at dadaan ito sa Pili Diversion Road hanggang sa makarating ng Pawilican Camarines Sur bago kumanan papuntang Bulao Town proper at Balatan Camarines Sur sa bahagi ng Siramat, ang terminal ng Superlines para sa Balatan area. May booking office ang Superlines sa Bula sa bahagi ng Palsong. Ito ay 2x3 seating configuration, air-conditioned at may headrest sa bawat upuan, which means makomportable ka kahit matulog ka. Nakatawid na tayo at nasa bahagi na tayo ng E. Rodriguez Avenue, kung saan ay babaybay natin ito hanggang sa makarating ng Skyway Stage 3, na kung saan dito tatagos ang bus packet ng Skyway at dire-diretso na papuntang SLEX. Dahan-dahan lang ang ating pagtakbo ng bus dahil medyo mabasa at makulan. Pero putos pa rin dahil marami tayong nakikita at mga papalit. Ngayon, nakapatay na yung ating ilaw. Habang nakapatay ang ilaw, ina-observe natin na meron din itong ilaw sa loob kahit yung malilinaw na kulay green. At nagpatuloy na tayo sa land ulit patapos may ipit na tayo ng konti sa stoplight. Dito na tayo sa bahagi ng Aragon Avenue at dito na ang magiging way para makaakyat sa Skyway Stage 3. Ngayon ay babagtasin natin at kahit madilim na ay makikita pa rin natin kung ano nga bang naging kaganapan dito sa loob at labas at sa mga pagsalubong ng mga sasakyan dito. Finally, nakakita tayo sa Skyway Stage 3 at dire-diretsuhin na natin ito hanggang sa bahagi ng SLEX para makarating sa bahagi ng turbina na.
pinagpas sa toll ay dumire-diretso na tayo hanggang sa makarating sa SLEX Connection at Turbina. To be note ay hindi na ito dadaan ng Alabang dahil tayo ay full packed at full capacity ang ating bus na ito. Kaya ibig sabihin na dire-diretso na at hindi pa kasama ang mga reservations na galing sa Turbina. Sa isang iglap, ay nakita na natin ang Skyway Station extension na medyo matraffic. At ang daan na ito ay palabas na papuntang Alabang para makakonekta at makadiretso na sa main SLEX Road. At inabot pa tayo ng ilang minuto sa daan at nagkaipit-ipit pa dahil sa mga volume ng sasakyan na dumarating during that time. At medyo mabilis naman na ito kinabukasan. Nandito na tayo sa bahagi ng SLEX at dire-diretso na natin ito hanggang sa makarating sa bahagi ng Turbina. Pasado 9:05 PM ay nandito na tayo sa bahagi ng Turbina. This is the first stop na madadaanan natin at terminal ng Superlines na madadaanan natin. Mamaya may isa tayong papakita na kung saan magiging bago ito sa mga mananakay ng Superlines at sa mga bus enthusiasts kung ano nga ba naging itsura ng Superlines terminal dito sa Turbina. Ito na po ang terminal ng Superlines. Bago. Akala natin ay magpapababa ng mga pasero. Pero yun pala ay magpapadiesel lang muna bago ito magpapababa ng pasero at magsiya. At magpasakay ulit ng mga bagong pasero ng mga nakareserve dito sa bagay ng Turbina. At pagkatapos ng diesel ay dediretso na ang ating bus sa pilahan dahil pipila na ang ating bus para makapagpasakay pa ng pasero papuntang So pilahan. magpa-diesel ang ating driver. So babalik na ulit sa pila at paano na? Parang na si 1163. Okay, so ito na. Ayan na. Ito na. So bababa muna tayo. Saka daw ulit. And ito na tayo sa Turbina Terminal. At nagpapasakay na. Nagsasakay na po. Diyan po. Papansin nyo, medyo matao, marami. Diyan po. By the way, this is Sir TJ Rodriguez, ang ating conductor ng bus number 114, hero ng Superlines. At namit natin ito habang nasa daan. Pero ating bus nakapag ano na, naglo-loading na. Ay si Sir, yan na, shoutout. Ito pala kay Sir TJ sa pagsama at sa pag-save na kasama ang ating mga Dito crew. tayo ngayon sa Turbina at i-share ko lang sa inyo to yung kanilang bagong pinamitin na kanilang terminal. Super nice. Yan yan po. Maganda. Mas pinaganda na siya ngayon. Pagtitignan natin itong nandito. Linis na, di ba? Mas pinaganda, mas pinaano rin, mas
ano. Pero at this point, ito yung ating rider natin, si bus number 1140, papuntang Bulabalatan. So ayan, so nagpapasakay lang muna sila. Nasa kalagitnaan tayo ng stopover. Daming tao na, papanayaman natin kasi tayo nasa pinakadulo. Later. Umalis na tayo sa bahagi ng turbina at magtutuloy-tuloy na ang ating journey papuntang Balatan. Kasama ang ating crew ng 1140 at si Sir TJ Rodriguez, ay dito nga pala sinabi na isa siya sa mga nakilala ko nung that time na sumakay ako. At nagpapatuloy na tayo sa ating biyahe. Ngayon ay nasa bahagi pa rin tayo ng Calamba, pero malapit na tayo sa border ng Batangas at Laguna. Napasok na natin ang bahagi ng Batangas at Santo Tomas ang nag-iisang bayan na dadaanan natin sa video na ito. Kasama naman natin ang Superlines 196 na papunta naman ng Camarines Norte. At tayo ay magpo-focus lamang sa ating biyahe papuntang Amsur. Ito ay banayad lang ang takbo at hindi siya sobrang bilis at sobrang bagal. Saktuhan lang. Marami rin mga kasalubong tayo mga sasakyan dito. Dito na tayo sa bahagi ng Rotonda malapit sa SM Santo Tomas. At ilang minuto lang ang kailangan natin tahakin para marating na natin ang susunod na bayan ng Laguna, ang Alaminos City. Nandito na tayo sa bahagi ng Alaminos, Laguna at babaybaybay natin ang buong parte ng Laguna na bahagi ng Alaminos para makadaan tayo sa susunod na bayan ulit ng Laguna, ang San Pablo, Laguna, ang huling bayan na madadaan natin. Pero instead na dumiretso ang ating bus, ay kumana ng ating bus papunta sa bypass ng Alaminos Road para makaiwas sa traffic. As you can see, napakadilim at sobrang dilim talaga ng mga paligid habang nabibidyo tayo. Yun ang disadvantage minsan kapag nabibidyo tayo sa likod na instead of nasa harap. Pero para na rin ito sa concern din ng mga iba. So, minsan, mas prior ang safety ng at kapakanan ng bawat isa, lalo na sa mga gabing biyahe na katulad nito. So ngayon ay dire-diretso lamang hanggang makarating tayo sa susunod na bayan ng San Pablo. Nakabalik na tayo sa National Highway ng Alaminos at dire-diretsuhin na natin ito hanggang sa bahagi ng San Pablo, Laguna. Madaming sasakyan pa rin ang nadadaan natin sa bawat oras na lumilipas.
at kahit madilim ay bibidyoan talaga natin para makuha man lang ang action at experience natin. Habang nabaktas natin ng mahigit 20 minutes ay narating na rin natin ang bahagi ng San Pablo at dire-diretsuhin lang natin sa saglit dahil malapit na tayo sa bahagi ng Chaong Quezon. Di natin nakuhanan ng pagpasok na maayos pero nasa Quezon Province na tayo. Instead na napitigan natin or napidyohan natin sa Chaong Quezon, ay dito tayo sa bahagi ng Candelaria Quezon tayo nakakuha ng maayos na picture. Tuloy-tuloy lang ang takbo natin. Mula dito sa Candelaria, Quezon. Hanggang sa magdire-diretso lang tayo. At sobrang luwag naman kasi ng daanan ngayon dahil sa mga sasakyan na less volume kapag gabi o malapit na mag-midnight dahil tapos ng oras ng rush hour ito. At ang oras natin ngayon ay 10:45 na ng gabi at malapit na tayo makapasok sa bahagi ng susunod na bayan ng Sariaya, Quezon. Sariaya Quezon at unexpected na may something. Kaya na kung bakit. So kaya pala dito mag-i-stop dahil dito titigil. So may meal stop. Meal stop tayo dito sa Sariaya Quezon. Dito sa maliit na palengke na to. Pero hindi tayo bababa. Hindi tayo sa Sariaya Quezon. Hindi tayo bababa muna na kami. Dahil dami talaga tao din. Saka nasa second na sa Roca. Eto na. Nasa labas. Kaya lang. At saka out of sight na rin tayo dahil gabi na. Kaya video na natin ang mga natitiraman kung ano meron man. Naka tayo sa turbina ngayon. Dito tayo titigas sa Sariaya. Okay, so yan na po, babalik tayo sa biyahe. And after 33 minutes ay tumuloy na tayo sa ating biyahe. Nandito pa rin tayo sa Sariaya, Quezon at babay-babay natin ang mga susunod na bayan hanggang sa makarating ng Camarines Sur. Sa ngayon, ang susunod naman natin ang madadaanan pagkatapos ng Sariaya ay ang bahagi ng Lucena, Quezon hanggang makababa papuntang southern part. Mabilis, panayad at dire-diretso lang ang ating takbo pagdating dito sa bahagi ng Sariaya, Quezon.
narating na natin ang bahagi ng Lucena, Quezon at babaybayin na natin ang mga madadaanan ito hanggang sa makarating sa susunod na bayan ng Pagbilao. Dito nakalagay ang bahagi ng Lucena, Quezon na may underpass para sa mga at diretso papuntang Bicol Region. Keeping in mind na rin na ang pagbus na ito ay hindi nadadaan sa Lucena Grand Terminal dahil puno na tayo at wala na bakante para sa matitira pang upuan. Ito na ang bahagi ng underpass sa Lucena, Quezon. At kung mapapansin niyo ay madilim din talaga. Pero kapag para sa kaligtasan ng usapan, ito talaga dapat yun. Well, dito tayo sa bahagi ng Pagbilao, Quezon. At kung mapapansin ninyo ay sobrang dilim na. Unti-unti nang nawawala ang signal ng cellphone dito at unti-unti nang nararamdaman ang mga bumpak at lubak dito sa bahagi pa lang ng Pagbilao, Quezon. Officially na natin napasok ang Pagbilao, Quezon pasado 11:51 ng gabi. Sobrang dilim at sobrang delikado. Pero sa katunayan ay kaysa dumaan tayo sa usual na Malikboy Road ay dumaan na tayo sa proper road or sa bahagi ng town proper ng Pagbilao. At ito na nga, nagkaroon ng medyo traffic dahil one way lang ang daanan dito. Isang entrance at isang exit. Pero ang kagandahan nito ay may magandang tulog kung bakit tayo nag-down. Kaya nakita natin ang bayan nila. Isang maganda at sobrang mas exciting pa makita at pumunta ulit dito palang araw kapag umaga. Ngayon ay dito pa rin susubukan tatalaba ang hampas dito ng mga sasakyan na maliliit at pati ng bar. The next day. Nasa bahagi pa rin tayo ng Pagbilao, pero kung mapapansin nyo, ay unti-unti nang nasusukat ang ating lakas at tibay ng Hino RK natin. At nagsisimula na rin natin maramdaman ang bituka manok at zigzag dito sa bahagi ng Pagbilao, Quezon, ang nagtutugtog sa susunod na bayan at Timonan, Quezon.
Andito na tayo sa bahagi ng tulog. Kesa ng 1:37 ng umaga, tulog at traffic ang kalaban. Hanggang sa umabot tayo sa puntong nakatulog tayo at It's already 1:49 in the morning at ito, bilang traffic na. Ito, may elevator dito. Balik. Mga silip na pabalik galing late itong mga to. Yung unexpected na napakahaba ng pila papasok sa proper. Mga nagbabalik ka na to. Unexpected talaga dito. Hindi ka nga nagka-problema pero ang traffic yun ang kalaban. sa napakahabang traffic natin ay umabot tayo sa mahigit 6 na oras ang ating gabi. At nasa halfway point na tayo ng ating Cubao to Camarines Sur trip. Mapapansin ninyo ay napaka-traffic talaga. At ang mga bus na nakikita nyo ay pabalik na galing Bicol. At higit sa lahat, talagang ito ang first time na mapapanood nyo dito sa ating channel na talaga sobrang traffic at hindi mo inaasahan na ganito kahaba ang pila kapag pauwi ng probinsya. And after makalipas na mahigit 20 minutes sa paghihintay para makaliko lang sa proper, ay finally napasok na natin ng kumakatang at dire-diretso na tayo papuntang Camarines Sur. Pero kung mapapansin ninyo ay malubak at sobrang delikado talaga nila, lalo na pag madaling araw. Kaya kahit paano ay nakita natin sa channel na talaga medyo malubak at medyo bumpy lang. Well, nandito pa rin tayo sa Gumaca, so papapansin ko. Ay napakadilim talaga. Pasensya na sa quality of ito dahil time na yon ay yung gamit kong isang lens lang ang meron ako habang nag-video ako. Pero naging worth it naman dahil nakapag-check ako. Pero keep in mind na mag-ingat sa pag-video, lalo na sa gabi dahil maraming magandang sa taas. Dito na tayo sa bagay ng Calauag, Quezon ng 3:30 umaga. Pero ilang sandali at nakatulog ulit. At Much later. kumana na tayo sa ating destination at tatahakin na natin ang bahagi ng GRS o ang Diego Ragais Road. Pero magsisimula muna ito sa bahagi ng Tagkawayan, kung saan ito ang magiging part na talagang magiging challenge at magiging delikado sa daanan. Dahil ito nga raw ang Del Gallego Ragais Road ay ang pinaka malubak na daan sa bahagi ng Bicol Region. Kaya kung mapapansin ninyo, nag-video tayo ng madilim dahil hindi natin alam kung talaga magiging maganda anan o pagdating pa lang sa Tagkawayan ay nararamdaman na natin ang pagninig ng mga lubak at mga daanan dito. Pero kung keep in mind ito, ang fun fact, lahat ng mga Bicol buses na dumadaan sa Bicol Region ay bago makapasok sa Bicol Region ay dadaan sa isang bahagi o sa isang bayan sa Camarines Norte para makapasok papunta Camarines Sur at Camarines Norte. Ito ang bahagi ng Tabugon, Camarines Norte. Na kapag diretso mo ito, ay diretso ito papuntang Santa Elena. Kapag kumanan ka, ay diretso ka papuntang Tagkawayan at diretso na ito ng Camarines Sur.
bahagi ng Tagkawayan, Quezon na medyo madilim at napakadilim dahil walang streetlights dito. Pasado 3:45 ay official na natin ito napasok. Pansin ninyo, nakaramdam ako ng antok dito sa biyahe na ito. Dahil napakadilim at patay ang ilaws at nakaupo pa tayo sa binangklase. Which is the worst part sa akin pag video ang nakaupo rito sa pinaklikod. Well, ipa-fast forward na natin ito para dire-diretsoin natin. At para rin natin saglit habang nadaan dahil madilim naman. Dito pa rin tayo sa bahagi ng Tagkawayan, Quezon. Pero, kung mapapansin ninyo, ay malapit na ito mag-umaga. Kaya lang, napakadilim pa. Well, dahil sa mga sitwasyon sa kung mapapansin ninyo, ay may na-experience na lubak-lubak at parang tigidig sa kalsada. Hanggang sa napasok na natin at nakita na natin ang bahagi ng Tagkawayan Town. Ang pinakahuling bayan ng Quezon Province na nadaanan natin sa video nito. Flash forward na ulit tayo. Panoorin lang natin saglit hanggang makita natin ang susunod. I was expecting naman agad ang katabing bayan dahil ito ay first Bicol region sa bahagi ng GRS ang madadaanan natin. Ang bahagi ng Del Gallego, Camarines Sur hanggang sa umabot sa punto na nakatulog ako at 1 hour later. Morning, dito na tayo sa Ragay. Another stopover ulit. Actually, last stopover na tayo bago kasi babaan na tayo the next yan. Sayang nga lang nakatulog ako ulit papasok ng Kamsur. Pero andun tayo ng GRS, so Gallego Ragay po. Nasa kalaginaan na tayo ng GRS. So, na lang ako kasi madilim din nung pagdating natin sa Del Gallego, kaya dito ko babawiin yung mga nasayang ko na mga na maliwanag. Kasi ang oras na natin ay 5:50 na ng umaga, kaya pambawi. At nagpatuloy na tayo sa ating biyahe. And good for one thing,
ay nakikita na natin na pasikatan at nandito na tayo sa bahagi ng Ragay Camarines Sur. Pero hindi pa yan ang tatatapos ang ating stretch road. Dahil medyo mahaba-haba pa ang kailangan natin tatahakin bago pa natin marating ang Sipokot na kung saan magiging junction ng Camarines Norte at Camarines Sur. Well, habang nagbibideo tayo, ay meron tayong action na nakita at this point. May bus na bigla na lang umovertake sa atin. Well, panoorin natin kung magiging worth it ang action. Kahit nasa likod tayo. Kaya lang, naiwan tayo ng bus dahil may tingin na naman na nag-aaganap dito sa bahagi ng Ragay. As of my experience, talaga napakalubak at parang na-feel mo na nagtatalon-talon ka kahit tumawag. Well, andito pa rin tayo sa Ragay Camarines Sur. Pero, ang interesting na nakita natin sa bus ay ng first time na makikita natin na may nagtitinda pagsikat ng araw sa ating bus na ito. Well, dito may mga specialty sa bahagi ng Ragay Camarines Sur, ang suman. Pero hindi ko na natanong kung ano nga ba ang specialty dito sa Ragay Camarines Sur pagdating sa dessert. At kung mapapansin niyo ay napakabigat ng tali ng trapiko dahil mga pila-pila na naman ang sumasulubok dahil sa mga ginagawang road repairs dito sa bahagi ng Ragay Camarines Sur. Well, isang good morning na agad dito sa bahagi ng Sur. Maliwanag na at ng umaga, makikita na natin ang tulay rito sa bahagi ng Camarines Sur. Well, at this point, ay napasok na natin ang katabing bayan at huling bayan ng GRS na daan natin ang bahagi ng Sipokot, Camarines Sur. Mapapansin nyo, marami pa rin talagang ginagawa rito sa daan, pero mas konti lang ang ginagawa rito unlike sa first two cities na nadaan natin. Kaya lang sa Tel Gallego, mas madala ang road. Kaya, at nakatulog tayo doon. Nagbubukang liwayway na ang ating umaga at dire-diretsuhin na natin ito at this point. Tamang i-check mo na muna tayo. At this point, may 10 oras na tayo bumabiyahe at narito pa rin tayo sa bahagi ng Sipokot. Pero, kung mapapansin niyo, mas maliwanag na ito. Hindi katulad sa mga naunang nakaraan. At mas liliwanag pa ito dahil sumisikat pa lang ang araw. Nagkaroon tayo ng kunting kwentuhan dahil tatawagan na natin ang relatives ko rito sa bagay ng Bicol. Mamaya na at pagdating natin lang doon.
Mamaya Oo, tatawag tayo mamaya. Ha? Ha? Wala. Pero akala natin ay nasa Sipokot na talaga tayo. Pero yun pala, ay malayo pa pala. Dahil sa nakita natin sa ating nakalagay, ay nasa bahagi pa lang tayo ng Lupi Camarines Sur. Which is very surprising din sa akin. Wow, napakalito rin din pala rito sa bahagi ng GRS. Nakala natin, 3 bayan lang ang nananahan natin sa bahagi ng GRS. Pero yun pala, meron natatago rin palang isang bayan. At yung bahagi ng GRS na yun ay dito magkukonekta ang mga District 1 cities sa Camarines Sur. Habang pinapanood natin in action, nakikita natin na marami nang nag-counterflow at overtake dito. Pero in-enjoy ko lang ang ating view dahil sayang rin ang pagkakataon dahil once a year lang ako umuwi rito sa bahagi ng Camarines Sur. Mapapansin nyo, dito sa bahagi ng Lupi Camarines Sur at Sipokot Camarines Sur, marami talaga ditong nakabantay at marami mga trucks na tumitigil dito para kumain or magkaroon lang ng emergency breakdown in case na magkaroon ng konting sakuna. Habang binabaybay natin, ay talagang makikita na natin ang kalagayan dito sa bahagi ng Sur at naramdaman natin agad dito sa bahagi ng Lupi. At katabi nito na ang magiging endpoint ng GRS, ang Sipokot Camarines Sur.
medyo challenging din ang daanan na ito at kung saan may mga packet at pababa rin natin nakikita dito sa bahagi ng Sipokot. At this point ay nasa bahagi na tayo ng Sipokot ng Camarines Sur at nakikita natin ang mga tanawan at mga lupain dito at mga taniman ng mga palay. Sa probinsya, talagang normal ang tanim ng palay ito at kung mapapansin ninyo ay talagang maaliwala sa panahon sa mga oras na ito. At hanggang sa umabot sa punto na medyo nagpipit lang tayo sa traffic dahil may sa mga ginagawang mga repairs. So far ay nakatulog naman ako ng mahimbing sa 2x3 aircon na bus ng Superlines. At talagang itong nagtatanging paraan para makapag-serve sa mga pasahero para sa biyaheng Camarines Sur at Albay na makatipid at the same time maka-experience din ng malamig na at hindi na initan sa loob ng biyahe. And another action na naman ang nakita natin at ina-overtake na naman tayo ng Peña Francia bus dahil nandito na tayo sa bahagi ng Sipokot dahil nauna ito ng go signal at tayo ay nagpahuli na lang dahil mas safe ang ating driver. Salamat pala sa turo ng 1140 para sa safe na pagmamahal. Well, good morning! 6 o'clock na ng umaga at nasa Sipokot Camarines Sur na tayo. And this means, dito na magtatapos ang ating GRS Highway Adventure. Naging sulit. Pero, may nakita tayo dito sa laan. Naging enjoyable daw naman ako sa bahagi ng GRS at nakita ko yung mga actions na nangyari sa bahagi ng GRS. Malambak, delikado, pero at the same time, naging worth it and sulit para makita ang mga nasa bahagi ng road sector na kailangan i-priority na maayos na daan para maiwasan ang mga ganitong uri ng aksidente o di kaya maiwasan ang mga disgrasya dito.
At this point, ay nagko-closely monitor na tayo na malapit na rin tayo sa biyahe. Pero itong ating isang bad news pa na kailangan natin matugunan ito. Palubat ng ating recording para sa ating biyahe na ito. But thankfully, ay nandito pa na tayo sa Sipokot at meron akong backup device na pwede kong magamit habang nagre-record tayo. So in case sa isang cellphone ay malubat, ay makakapagtuloy pa rin tayo ng record. Kaya lang, hindi ito kasing ganda ng ating unang ginamit na cellphone ito, which is palubat ng ating gamit. After ng mahigit 2 oras, ay finally na-exit na natin ang bahagi ng junction ng GRS. At ngayon, papasok na tayo sa town proper ng Sipokot. And at this time, ay may bababa na rito sa bahagi ng Sipokot mula pa Maynila. At itutuloy na natin ang ating adventure. At this point, ay dadire-diretso na natin ang National Highway hanggang makarating tayo ng Philippine del Sur. Which is, ito na yung magiging endpoint bago tayo dito sa ating destination. Pababaybayin lang natin ito for the next few minutes. Kasi yun up, napakaganda na ng daanan at mas maliwanag ito ngayon kumpara sa mga video natin kanina.
kahapon at kanina. Well, kung ang nakikita nyo kanina ay mga lubak-lubak, ngayon ay dire-diretso na at malinis na. Finally na rin ay nadaanan na rin natin ang bahagi ng lipanan at dire-diretsuhin lang natin ito. Pero habang tinatahak natin ang bahagi ng Limano Camarines Sur, ay ilang minuto lang din ang nilaan, ay nadaanan na rin natin ang susunod bayan, ang Pamplona. And makalipas na naman ng ilang minuto, ay narating naman natin ang bahagi ng San Fernando Camarines Sur na kung saan ito magiging endway na malapit na ang ating bayan sa Naga City. Ibig sabihin, malapit na ang ating bus sa Naga City.
6:45 ng umaga ay nandito na tayo sa bahagi ng Bilaor, Camarines Sur. Ibig sabihin, isang bayan na lang ang kailangan natin mahaking. Ito ang ating bayan na ito na dinadaan natin bago marating ang Naga City. Yung dapat sanang aabot ng 10 hours dito hanggang Naga City mula Cubao ay umabot ng may almost 12 hours dahil sa traffic sa Gumaca, Quezon. At ngayon dadire-diretsuhin na natin ito dahil maliwanag at maganda na ang ating panahon. Habang hindi pa tayo nakakarating sa Naga City, bibigyan ko na kayo ng kaunting recap. Ano nga bang naging experience ko? Una, naging okay naman ang daanan at naging worth it naman. Unang-una, mura pa masahe. Pangalawa, naging comfortable naman ng ride kaya 2x tayo dahil sa mga headrest na pinubite ng Superlines. And third, medyo mabilis naman ng biyahe kung hindi na nagkaroon ng traffic sa Quezon. Ang downside nga lang ay medyo magiging sa leg space dahil saktuhan lang ang para sa 61-seater na 2x3 at hindi lang yan. Medyo nagkakaroon ako ting vibration sa loob. Mas habang tinitest natin ito kanina sa bahagi ng PRS road which is naging medyo vibrating din ang sound at naririnig din sa video na ito kanina. And lastly, naging worth it rin naman dahil maganda rin ang ating view. Kaya lang ang downside ko rito ay nandito tayo sa likod at hindi tayo makakapag-video na maayos dahil maraming mga nakaupo at may kasama ako dito at that time. Pero after all naman, ay okay rin naman ang aking experience. So, at Tayo sa Naga City. Yan. Naga na tayo. bago yan, ay narating na natin ang bahagi ng Naga City ng 6:53 na umaga. Ibig sabihin, nandito na tayo sa City Town proper. Sa loob ng ilang minuto ay titignan natin kung ano nga ba ilan nila barangay sa Naga City ang madadaanan natin. Isang barangay lang naman ang nadaanan. Kanina, ayun ang Barangay Triangulo. Itong naka-station ng Bombo ng Dinaga sa bahagi ng Barangay Triangulo. At ngayon papasok na tayo sa Bicol Central Station dito sa Naga City. Nandito tayo sa Bicol Central Station. Siguro din tayo magtatagal kasi ano lang naman tayo. And finally, Ha? Naga na tayo. hindi din nagtagal ang ating bus. At umalis na rin tayo agad dahil dire-diretso na ito dahil ang ating nasakyan natin ay balatan. Ibig sabihin, ang ating route ay dire-diretsohin na ito hanggang makarating ng balatan. Sa ating trip dito ay talagang nak One eternity later. nakalimutan natin mag-video at nandito na pala tayo sa Pili Cabarga Sur. At kung mapapansin ninyo ay kakana na ang ating bus dahil papasok na tayo sa town proper ng Bulacan Marina Sur na kung saan ito na pala ang ating endpoint. Sayang lang hindi tayo nakapag-video sa Pili dahil
nag-compromise na rin tayo at this point. Pero ito na, bibigyan ko na kayo ng konting recap. Bago yan, ay follow nyo ng ating mga social media accounts at para mag-update pa kayo. Sa pagkakataong ito, dito kami nagkaroon ng konting kwentuhan kasama ng crew ng 1140 at si Sir TJ. Pagkumbayan? Nagsimula tayo sa ating trip na madilim at sobrang delikado. Kung saan mahirap ang video at nakaupo pa tayo sa pinakalimang ito. Pero overall, naging worth it naman ang pagsakay sa halagang 720 pesos or 900 pesos na mas tipid kaysa sa mga ibang usual. And keep in mind na Superlines lang ang dumadaan sa ngayon ng biyaheng Bulacan Marikina Sur. Ito na ang aking review experience dito. Sa comfortability ay no problem naman. 8 out of 10 ang ito. Sa performance, well 8 out of 10 din. And of course, pagdating sa service ay naging worth it at maganda rin naman. So 9 out of 10. Overall, bibigyan ko ng 8.5 over 10. Kahit pa paano ay maganda rin naman. At dahil sa kasama rin natin na talagang worth it rin na matry din ito at mabidyohan ko ano nga bang naging experience. Thank you nga pala kay Sir TJ Rodriguez. Follow nyo na sa kanyang FB page para mas maging updated din kayo dahil isa rin siya sa crew ng Superline sa nasakyan natin. Thank you, sir. And bago tayo magtapos, ay gusto ko pasalamatan ang lahat ng mga followers, subscribers mula sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok na patuloy na po sumusuporta sa atin dahil may higit 1 taon na tayo sa ating page. Kaya, i-invite nyo na rin ang ating mga kasama sa mga enthusiasts, sa mga crew, sa mga friends, and sa mga relatives ninyo na i-follow nyo ng ating mga social media accounts. Dahil marami pa tayong mga kailangan discover at marami pa tayong kailangan i-explore sa ating channel about buses. At malapit na tayo bumaba dahil ilang kilometro na lang ang nakakita. Ito na ang ating magiging point. At finally, nandito na tayo sa Bulacan. So, dito sa bahagi ng Bagumbayan. Thank you pala sa crew and Superlines 1140 for the ride. Kayo. Well, kung nagsimula tayo sa madilim at magtatapos din tayo sa madilim, ito lang talaga ang pinakakailangan paraan. Pero kahit pa paano, naging sulit rin naman ang video. Kung ano nga bang kaganapan sa daan from central to south. At alam nyo rin na talagang magiging worth it kapag anniversary natin sa ating channel. I-follow nyo na ang mga social media accounts para maging updated kayo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at asahan ko na itutuloy pa rin natin ito. Mula noon, bukas at magpakailanman. But maraming salamat sa inyo panonood and this is Whisker A, where bus is life. Nagtuloy lang tayo sa pagdalo. At talagang in-explore ko na hanggang panahon ng das. Talagang ito. I love to see when Bicol is there. Diyos mabalo sa Indogabos.